Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko sumahing papawid na naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM 94.1 FM. Okay, as usual, ito na naman, no? Ang inyong lingkod, ang kapatid na Silbert, kasama ang ating mga kaibigan, mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman James Magdayo, at kasamang radyoman Tax sa Ilumba, at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa ating paksa na nagsentro again, no, sa Biblia. Okay. Now, ang ating mga kapatid na mga hindi Katoliko, kung hindi nila mahanap sa Biblia ang ating mga ginagawa, unawain na nila itong lumihis o nawala na sa katotohanan. No? May nabasa akong komentaryo o pahayag ng isang hindi Katoliko sa social media. Sabi niya na kapag tradisyon ang pag-uusapan, dapat lahat yung mga tradisyon na nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon, yung tinatawag nating apostolic tradition. Kapag hindi na daw apostolic tradition, ibig sabihin, hindi pa nagawa ang isang tradisyon sa panahon ng mga apostol, ito'y unawain ng bawal, hindi dapat pagkakaisahan. Okay. Now, nagpapasalamat tayo sa ganitong pahayag dahil tila baga hindi na sila nag-against absolutely sa tradisyon. Dahil noon kasi, ang pag-iisip ng mga hindi Katoliko, kapag tradisyon ang pag-uusapan, ito'y unawain na agad na bawal. Dahil sa Biblia kasi, may mga tradisyon na hindi naayon sa aral ng Panginoong Jesucristo. May mga tradisyon ng tao na ayaw ng ating Panginoong Jesucristo, ututol ang Panginoong Jesucristo. So, kapag nakita nila ang mga practices o mga ginagawa nating mga Katoliko, mga tradisyon, unawain ng ito na daw ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo na bawal. At dahil bawal, huwag paniwalaan. So, yun ang nasa isip nila noon, na kapag tradisyon, ito ay bawal. Now, nang pinaliwanag o sinagot ito ng mga Katoliko na katulad ko, na sa Biblia, hindi naman lahat na tradisyon ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo na bawal at dapat iwasan. Dahil may specific naman na tradisyon ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo na bawal at hindi niya pinahiwatig na ang lahat ng tradisyon ay bawal. Now, ginamit natin ang talata ng Biblia, halimbawa,
sa sulat ni Apostol Pablo na nagpapatunay na hindi ang lahat na tradisyon ang bawal. Dahil mismo ang mga gawaing Kristiyano o mga aral Kristiyano, tinawag din itong tradisyon. Ginamit natin ang talatang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Nang sinabi ni Apostol Pablo na tandaan daw at ano ba yung sinabi niya? Na gawin daw o paniwalaan daw yung mga tinuro ng mga apostol at tinawag pa niyang mga tradisyon. Okay. Ibig sabihin, paniwalaan daw ang mga tradisyon na tinuro nila sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng bibig at o sulat. Mga aral na tinawag niyang tradisyon na sa pamamagitan ng salita, galing sa bibig o sulat. So, hindi sinabi ni Apostol Pablo na sulat lang. Ibig sabihin, yung mga tradisyon na tinuro nila, sulat o hindi sulat. Yung binigkas na lang sa pamamagitan ng bibig dahil hindi na nasulat. So yun, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang tradisyon. Ibig sabihin, kahit na ang mga tradisyong Kristiyano, tinawag ding tradisyon. So, dahil tinawag ding tradisyon, ibig sabihin, so hindi lahat na tradisyon ang ipinagbawal. Dahil malinaw naman kung ating babasahin yung talata na mababasa natin sa Gospel, malinaw naman ang tinukoy ni Kristo kung anong tradisyon ang hindi niya gusto kaya bawal. Ano ba halimbawa ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo na tradisyong hindi niya gusto o ayaw niya o pinahiwatig niyang bawal o hindi dapat nating gawin, yung tradisyon ng mga Hudyo noon na labag sa utos ng Diyos. Ano ba yon? Yung may mga Hudyo kasi noon, naabutan ng Panginoong Jesucristo, na may mga Hudyo noon na hindi nila tulungan ang kanilang mga magulang. Yung hindi daw nila itulong ang kanilang halimbawa abot o pera. Hindi nila itulong ito sa kanilang mga magulang dahil ibigay daw nila ito sa simbahan o sa templo. So, yun. Nasa isip nila na magbigay tayo sa templo. Huwag sa ating magulang. Ito ang naging tradisyon ng mga Hudyo noon na hindi gusto o ayaw ng Panginoong Jesucristo dahil kapag ganito ang gagawin natin na hindi tayo tutulong sa ating mga magulang at gawin nating palusot dahil ang ating ibigay sa magulang, ibigay na lang sa simbahan o sa templo. Para bang tama isipin na total sa simbahan naman o sa templo naman ibigay natin. So, matuwa ang Diyos dahil sa simbahan kasi o sa templo kasi ibigay. So, yun ang nasa isip nila na tama ang ginawa nila dahil binigay naman nila sa templo para naman sa Diyos. So, hindi bale kung wala tayong maibigay sa ating magulang. Ito ang tradisyon na tinukoy ng Panginoong Jesucristo ang hindi niya nagustuhan. Dahil kung ganito ang ating pag-iisip
na ang ginawa nating tama ay yung pagbigay lang sa templo at wag sa ating mga magulang. Okay. Nalabag kasi ang utos ng Diyos tungkol sa paggalang sa mga magulang. Diba? Nasa utos ito sa Ten Commandments na honor your father and your mother. Honor your father and your mother. Now, paano ba natin tulungan ang ating mga magulang na nangangailangan sa ating tulong? So, tulungan natin sila. So, sa kung anuman ang nasa atin na pwede nating maitulong sa kanila, yun ay paggalang. Nasa utos ito sa moral law na honor your father and your mother. So, ibig sabihin, magbigay din tayo ng tulong sa ating mga magulang. Dahil isang uring paggalang ito, isang pagmamahal ito. So, yun ang halimbawa sa tradisyon na hindi nagustuhan o ayaw ng Panginoong Jesucristo na ating gagawin. O kung ganyan tayo mag-iisip. Pero hindi tinukoy ng Panginoong Jesucristo na lahat na tradisyon ang bawal dahil marami namang tradisyon ang magaganda at dapat nating gagawin. Yung bersikulo kanina na kinu-quote natin, yun ang ebidensya na kahit na ang mga tradisyong Kristiyano, tinawag ding tradisyon. So, yun. So, nang nasagot o napaliwanag ito nating mga Katoliko, nagpapasalamat tayo, parang nag-iba na ang ihip ng hangin sa ating mga kapatid na hindi Katoliko. Sabi nila, okay, tanggap na nila na hindi lahat na tradisyon ang bawal. Dahil si Apostol Pablo mismo ang nagsabi na kahit na yung mga tradisyong Kristiyano tinawag ding tradisyon. So, accepted na yung argumento nating mga Katoliko na hindi lahat na tradisyon ang bawal. Pero, ganito ang sinabi nila, yung apostolic tradition, tanggapin. Pero wag yung mga tradisyon na nagawa, huli na. Hindi na sa panahon ng mga apostol. Ibig sabihin, kung ang isang tradisyon hindi nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon, unawain na din nilang itong bawal. So, ibig sabihin, yung apostolic tradition lang ang dapat gagawin. Hindi yung mga tradisyon na huli nang na-develop o na-imbento o nagawa. Halimbawa, yung debosyon natin sa pagrurosaryo, wala pa ito sa panahon ng mga apostol. Tama naman, dahil huli nang na-develop ang debosyon na pagrurosaryo sa ating paniwalang Katoliko. Okay, huli na. So, yun. Ngayon ang tanong, totoo ba o dapat bang paniwalaan natin ang nasa isip ng mga protestante o mga hindi Katoliko na ang tradisyon na dapat nating tatanggapin, yun lang nagawa sa panahon ng mga apostol. At kung hindi pa nagawa ng mga apostol ang isang tradisyon, ibig sabihin, huli na itong nagawa sa panahon na ng mga successor o nakasunod sa authority ng mga apostol, yung mga bishops, yung mga huling tradisyon na na-develop o nagawa, bawal na. Ito ang sagot natin. May mabasa ba tayo sa Biblia na yung mga tradisyon na huli nang na-develop o na-imbento o nagawa, lahat ba nito bawal? Yun, burden din nila ito dahil wala namang bersikulo sa Biblia na yung lahat na tradisyon na huli nang nagawa, bawal.
Dahil ito kasi ang ating argumento sa Catholic Faith Apologetics. Kung may authority ang mga apostol sa kanilang panahon, ano ba yung authority? Yung binding and loosing. Ano ba yung binding and loosing? Yung pagbabawal at pagpahintulot. Ito ang authority ng mga apostol sa kanilang panahon. Binding and loosing authority. Pagbabawal at pagpahintulot. So, ibig sabihin, kung ano ang mapagkaisahan ng mga apostol, ng mga halimbawa tungkol sa disiplina, o yung kung paano unawain ang mga salita ng Diyos na nakasulat, yung consensus nila, yung pinagkaisahan nilang interpretasyon, may gumabay nito na hindi maaring magkakamali, iyong Holy Spirit. Kaya, kung ano ang mapagkaisahan nila, halimbawa yung sa Council of Jerusalem, dapat itong tatanggapin dahil isipin itong salitaan ng Diyos. Dahil ang gumabay nito ang Holy Spirit. Halimbawa, kung ano ang napagkaisahan ng mga apostol sa Council of Jerusalem, yung mababasa natin sa Acts 15, dapat tanggapin natin ito lahat mga Kristiyano. So yun, kung babasahin natin ang Acts 15, meron pa ngang binago ang mga apostol na practice sa Council of Jerusalem. Dahil sa kanilang debate kasi, yun, may issue tungkol sa mga Hudyo at Hintil at may binago sila. Yung mga Hintil, pwede nang masakop sa kaharian ng Diyos. Dahil noon kasi hindi. Iisipin silang mga karumal-dumal o marumi. At saka, hindi na obligado ang mga Hintil sa yung entrance sa kingdom na tinawag nating circumcision. So, ibig sabihin, yung circumcision o tutuliin ang isang tao, kung magpapasakop sa kaharian ng Diyos, hindi na ito ang requirement. Kung ating babasahin ang buong New Testament, ang fulfillment ng circumcision, baptism na. Mababasa natin ito sa Colossians 2:11 verse 11 to 12. Uulitin ko. Colossians o Colosas, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12, na sinabi ni Apostol Pablo, ang baptism, circumcision of Christ. Ibig sabihin, napalitan na yung circumcision to baptism. Ito na ang entrance sa kingdom. Yung seremonyas ba, kung magpapasakop tayo sa kaharian ng Diyos, di ba, kung maniwala tayo sa paniwalang Kristiyano, dapat tayong bautismuhan. Sa New Covenant na ito, sa paniwalang Kristiyano. Pero sa Old Testament, hindi baptism ang entrance sa kingdom. Yung tuli o circumcision. So ito ang kaibahan. Sa New Testament, yung baptism na, hindi na yung circumcision. So ito ang halimbawa sa kaibahan na ang mga Gentiles na magpapasakop sa Christianity, hindi na sila dapat tutuliin o circumcision dahil may baptism na. Ito ang buong unawa sa Council of Jerusalem kung ating uunawain. So may kaibahan na. So kahit may kaibahan na, may binago sila, dapat itong tanggapin dahil valid na pagbabago ito dahil sa authority ng mga apostol na nabigay ng Panginoon na ating mababasa sa Mateo 18:18. So ibig sabihin, kung ano ang mga gagawin ng mga apostol
sa mga, halimbawa, yung mga ceremonial observances. Okay. Kung ano ang mga disciplinary action o disciplinary law sa kanilang panahon, dapat susundin kung sakop tayo sa kanilang pamamahala. Halimbawa, kung nandun tayo o nag-exist na tayo sa panahon ng mga apostol. So kung ano ang kanilang mga disciplinary laws, ano ang kanilang mga tradisyon, obligado tayong susunod dahil sa authority ng mga apostol kasi. Sila kasi ang namamahala. Pero ang tanong, kapag wala na ang mga apostol at yung mga humalili na sa kanila ang nasa authority, ibig sabihin yung mga bishops, ang tanong, kung may mga bagong tradisyon ang gagawin ng mga authority, ng mga bishops, kung hindi pa ito nagawa sa panahon ng mga apostol, invalid ba ito? Mga kapatid at mga magulang, hindi po ito invalid. Kung ano ang mga bagong gagawin ng mga tradisyon na hindi naman bawal o hindi naman salungat sa utos ng Diyos, dapat natin itong tatanggapin. Bakit? Dahil ang authority kasi ng mga apostol mapasa ito o mapanunod ito sa kanilang mga successor. Ang ibig sabihin, sa mga obispo natin. At may halimbawa tayo nito na hindi ito maaring matutulan ng mga hindi Katoliko. Na merong desisyon ng mga obispo na tinanggap naman nila na hindi pa na-desisyonan ng mga apostol sa kanilang panahon. If I'm not wrong, kung hindi ako nakalimot, na share ko na ito sa inyo. Inuulit lang natin ngayon para hindi malimutan at saka yung hindi pa nakaalam, makaalam na sila ngayon. Ito ang halimbawa na hindi malusutan ng mga protestante. Kapag sasabihin nilang, hindi kami naniniwala na may authority ang mga Catholic bishops sa kanilang mga desisyon, sa kanilang gagawin ng mga disciplinary law o juridical law, kung ano pang mga batas dyan, canon law, hindi po daw valid dahil walang authority ang mga obispo. Ito ang tanong. Kung walang authority ang mga obispo, bakit sumunod kayo sa napagkaisahan o desisyon ng mga obispo sa pag-canonize nila sa 27 libro sa New Testament? Dahil ang ating New Testament canon, 27 books lang ito. Ang nagpasya nito ay mga obispo sa Council of Rome, 382 AD. Kung walang authority ang mga obispo, bakit tinanggap niyo ito? Ito ang tanong natin sa mga kapatid na protestante. Kung walang authority ang mga obispo, bakit tinanggap ninyo ang canonization ng mga obispo na ang ating New Testament, 27 books lang? O yan, mag-isip kayo. Wala na akong oras na maipagpatuloy pa ito. Kaya, sundan ninyo sa susunod pang mga programa natin, ating itutuloy ito. Okay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.